lang. Sige. Tuloy niyo to. Binibigyan kayo ngayon ng oportunidad para gumaling sa buhay. Para ma-develop pa yung sarili ninyo. Ilang buwan na pagtatrabaho niyo dito, ang ibibigay sa inyo is unforgettable experience na kung pwede ninyong baunin sa susunod na chapter ng buhay ninyo. Kaya mahalin niyo ang trabaho niyo dito. Makakaasa ba ako? Makakaasa ba kami na mamahalin niyo ang trabaho niyo dito? The fact na may nagtiwala sa inyo ngayon sa buhay ninyo, dapat bigyan niyo ng napakalaking halaga yan sa buhay. Swerte kayo. Meron kayong mapapasok. Meron kayong kahit paano matatanggap na habang may ginagawa ka sa buhay mo, habang mag-aaral ka, may nagtiwala sa inyo. Yun yung i-value nyo dito sa Sones. Ito si Salvador. Bakit gusto mo mag-work dito for the longest time? Kasi sir, ang Sonia's Garden po, para siyang pamilya na hanap-hanapin po natin. Bukod doon, ano pa? And yung bago pa lang po kami pumunta, yung pagpunta pa lang po namin dito, kasi parang na-overwhelm na po ako doon as part of OGTs po. Na-overwhelm po ako doon sa mga binibigay po nila sa amin. Then, kanina po, during orientation, nakita ko po yung parang nature po, parang ang sarap pong makatrabaho nung dito po, maging regular, kasama po nila. Okay. Bakit siya naman nagtaas ng kamay? Yun naman ang tanong ko sa inyo. Di ba magtatrabaho kayo dito? Dapat ang goal natin sa buhay, certain tayo. The reason why nag-a-apply sila ng trabaho is gusto nila ng pantawid sa buhay. Gusto nilang makaget by. Gusto nila ng malibang sa buhay. Para lang at least kahit papaano may sinasabi ka sa magulang mo na may trabaho ka na. Para kahit papaano may maipagmalaki ka pag uwi mo na may ginagawa ka. Pero sa totoo lang, hindi mo minamahal yung ginagawa mo. And yun yung cause ng failure ng maraming tao. Alam nyo ba guys, ganito guys no, bigyan ko kayo ng konting background about this Sonia's Garden, kung ano yung magiging trabaho nyo dito. If you perform well, if you do good, pwede kang magkaroon ng property, pwede kang umayos ang buhay mo as an employee. Pwede ka nilang alagaan, pwede ka nilang mahalin. And to be honest, hindi lang Sonia's Garden na magbibigay sa inyo nun. Kahit ibang trabaho, bibigyan ka ng ganong klase ng break sa buhay mo kung magtatrabaho ka at mamahalin mo yung trabaho mo ng 100%. Kasi marami, pera lang ang habol. Makasweldo lang. May kinsenas katapusan ako. Okay na ako. At least kahit papano may ginagawa ako sa buhay. Hindi po ganun ang buhay. Ngayon okay yan. Makakatawid ka dyan. Siguro for 1 month, 2 months, 3 months, may enjoy mo yung trabaho mo. Pero after a while, marirealize mo na hindi naman ito yung reason kung bakit ako pumasok talaga dito. Gusto ko lang talaga kumita eh. Yung hindi ka passionate, hindi ka driven, hindi ka committed, hindi ka motivated. So ano yung point ko guys? Kung may gagawin kayo sa buhay, dapat certain kayo. Dapat alam niyo yung why. Bakit mo gagawin yung ginagawa mo? Bakit ka magtatrabaho dito? Bakit ka magbibigay ng oras panahon? Pera yung sweldo, kaya ninyong sweldohin yan sa ibang kumpanya. Hindi na magandang trabaho din. Pero dito sa Sonia's Garden, pwede ninyong makuha yung pangarap ninyo. Pwede ninyong ma-fulfill dito yung gusto niyo talaga mangyari sa buhay ninyo. Bakit maraming tao failure? Hindi sila certain sa buhay nila. Ligaw sila. Hindi nila alam kung bakit nila ginagawa yung ginagawa nila. Hindi nila alam bakit sila pumapasok sa trabaho. Kasi yung pera, temporary yan. Kasi maniwala ka sa akin, eventually ikaw, Jopen, lalaki ulo mo. Sasabihin mo, yayabang ka rito. Aangas ka rito. Bakit? Nagpe-perform ka na maayos eh. 2 months, 3 months, andito na ako, nag-work na ako eh. Magkakaroon ka ng sungay. Magde-demand ka na mas malaking sweldo sa mas mabilis na panahon. Kasi hindi mo minamahal yung trabaho mo, hindi mo alam in the first place, bakit ka ba pumasok? Naghahabol ka lagi sa pera. Most of the employees, transactional. Yun yung mahirap. Pag ikaw yung tipo na transactional employee ka, hindi ka bagay sa Sonia's Garden. Dapat dito, passionate ka. Dapat dito, relational ka. It's between the business owner and the employee. Because here, magkakaroon ka ng magandang trabaho. So nakakatakot din yun kasi dadaling ka dun sa relax ng buhay mo. Yun yung nakakatakot. At malilingat ka. Ilang buwan na lumipas, wala kang natutunan, walang na-develop sa'yo. Kasi naging routinary yung mindset mo. So gusto kong maintindihan ninyo, kapag pumasok kayo dito sa trabaho, dapat hanapin nyo, paghugutan kayo. Dapat alamin nyo, gustuhin mo. Dapat maging passionate ka. Dapat maging team player ka. Hindi ikaw yung pabigat sa grupo, 'di ba? Kasi ang ganda na magiging trabaho niyo. Pwede mong makuha yung pangarap mo. O pwede mong masabi sa magulang mo balang araw, "Nay, may bahay na tayo." Yun yung pangarap ninyo. Kaya kayo magtatrabaho. Sa lahat ng nag-a-apply, gustong makakita ng oportunidad ng break sa buhay nila. Lahat ng tao binibigyan ng oportunidad at break. Ang tanong, paano mo dadalhin bilang ikaw? Yun yung tanong. Kasi maraming tao sasabihin nila may pangarap sila sa buhay nila pero hindi sila willing to sacrifice. Hindi sila willing to take that chance, to take that risk.
to be a good team player sa trabaho. Kaya marami naliligaw. Maaga lumalaki ulo. Maaga hindi nagpe-perform. Papasok dito walang gana. Papasok dito hindi entertainin yung guest. Bakit? Routinary mindset. Kahit naman hindi ko entertainin, hindi naman ako nakikita ni boss eh. Hindi naman ako nakikita ng bisor ko eh. Hindi naman ako nakikita ng manager ko eh. Bakit ko siseryosohin? Yun yung magiging utak ninyo. Maniwala kayo. Empleyado mindset yan. At pag dumating sa point na yun, wala ka ng growth, wala ka ng development sa buhay. Bakit? Magiging stagnant ka. Magiging routinary ang mindset mo. Susweldo naman ako kinsenas katapusan eh. Mag-o-overbreak ako. Okay lang. Hindi naman ako pinupunan ni boss eh. Yun yung mahirap kung bakit konti lang ang nagsasucceed sa buhay. Kasi sa trabaho pa lang hindi na sila motivated. Sa maliit pa lang na oportunidad, hindi sila ginaganahan. Kaya hindi sila binibigyan ng malaking oportunidad sa buhay. Gusto ko ma-realize niyan. Na once na may ginawa ka, you do your best. You do your fucking best. Every time. Gigising ka ng maaga. Magtatrabaho ka 8 hours, 9 hours. Ibibigay mo lahat. Kasi pag binigay mo lahat, ibibigay din sa'yo lahat ng buhay. Kaya maraming salat sa buhay, salat ang binibigay nila. Hindi nila binibigay yung lahat. Willing ba kayong ibigay yung lahat para sa trabaho niyo ngayon?